Magandang gabi po. Kain po tayo ng barbecue. Favorite ko rin po ang barbecue. Oh. Ito po, may kape tayo kahit gabi. Sarap. Sarap. Init. Oh, sarap. Daddy, ang sarap. Ano yun? Bagamat humina na ang bagyong Leon, patuloy pa rin itong nagpapaulan sa Batanes. Kaya ang ilang residenteng nasa alanganing lugar, pinalikan ng mga bagong ng amoy. Sa panayam ng programang Ted Filon at DJ Chang, ang sarap na pagkaluto ng asawa ko ngayon. Ang bango ng amoy. Sinabi niyang on and off pa rin ang amoy barbecue talaga. sa probinsya. Posibleng nagalag pa bago maibalik ang kanya ng kuryente. Sarap. Pero pagtiyak niya, sapat naman daw ang supply niya ng pagkain. Tumatawag nila ang pamamahagi ng ayuda. Kaya humingi na lang siya ng tulong kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. May ano ako, may taba ng bangus. Taba ng bangus. Ayun, may taba ng bangus. Ito, taba ng bangus. Posibleng sa weekend pa sila makauwi. Kailangan pa rin kasing ayusin ang mga pinsalang dinamo ng Yan, sarap. Taba ng bangus. Nagpabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Naglandfall na sa Taiwan ang bagyong Leon. Litong namatan sa layo 320 kilometers ilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Mula sa bahagi ng Nasa County sa Taiwan na pala si Leon. Taiwan ibinaba na lang sa typhoon category ang dating Super Typhoon Leon. Kaya mula signal number 5, Ang sarap, signal oh. number 2 na lang ang Batanes. Nabawasan na rin ang mga lugar na nasa signal number 1. Tatawid ang bagyong Leon na may international name na Kongray sa Taiwan Strait. Mula rito ay dediretso yan sa East China Sea at saka tuloy lalabas ng Philippine area. Kongray pala yun. Si Congressman Ray pala. Walong Chinese national sa Paranaque nasangkot daw sa pangpupudol online. Pero ang big boss ng mga suspect abay nagtangkapang suhula ng NBI ng 5 milyong piso para wow, ang sarap. Nasa frontline ng balita niyan, si Elaine Fulgencio. Ang taba. Ito ay Sinalakay ng NBI Cybercrime Division ang kondo na ito na taba ng bangus. Ang sarap. Sa loob ng unit na aktuhan pa ilang Chinese habang nakalay at kausap sa computer ang kanilang mga biktima. Aabot sa 17 Chinese ang naaresto sa kondo. Ayon sa NBI, kabilang sila sa tinatawag na splinter group o mga scammer na galing sa malalaking pogo. Kasama sa mga modus nila, cryptocurrency scam, tax scam at online sugal. Kaya hindi ako nakikipagkaibigan doon sa mga cryptocurrency scam ay. Hindi naman natapos sa kondo operasyon. Panandali ang yaman. Kasi sa mga inarestong nagpanggap Habang buhay kang kumatos. Dito na kinalok ng pera mga taga Ay, ano yun? Pakawala ng mga nahuling Chinese. Isang boss ay nag-offer Di ba? Panandali ang yaman. sa kanila. Buong buhay na kumatos. Napag-usapan ni Bay Bash po. So, for 5 persons po. Kaya wag sa kayamanan. Maging gahaman yung mga cryptocurrency na yan. Area mismo ng opisina nila. Ako hindi madaling maloko dyan sa pera. Hindi agad ako nasunggab dyan sa pera. Naisip ko kung bakit ako abigyan ng pera. Kaya anong dahilan ako abigyan ng pera? Natural, may dahilan yon. Wala nga naman na binigay lang sa akin yun para magbuang-buangan siya. Natural, may kapalit yun na kalukuhan. Ako, pero kung nakalukuhan, yan ang tandaan ng kahit na sino pa man. This ice,
Yan. Okay? Love you all. Bye! at wagsakan siyang